maraming salamat po sa inyo. Ayan, glory to God. Good morning po. Ayan, praise the Lord. Kanina nyo pa naririnig yung mga nagpapasalamat. Amen? Dahil sila ay muling na-revive o nagkarga. Ayan, hallelujah. Doon po sa Real. So nakita niyo po yung mga naririto, kagaya din po ng nararamdaman ko at nararamdaman ng buong team, ni Pastor Ton, ni Pastora, ni Pastor Ian. So sila po yung mga kasama po namin doon sa Real. So kami po ay nanalangin, nag-recharge, ayan, spiritually. At marami po kaming natutunan doon. At isa nga doon na dapat hindi po tayo humihinto doon sa Great Commission. Amen po ba? Ayan, praise the Lord. Narinig ko kanina mag-umpisa na po tayo. Amen, kung handa na po kayo, praise the Lord. Upo na po tayo. Ayan, at kung kayo po ay nagno-notes, ayan, hawak po kayo sa inyong cellphone, hawak po kayo sa inyong mga lapis at papel. Amen? Naniniwala po ako, nakakausapin po tayong lahat ng Diyos. Kanina nagpapasalamat po si classmate, no? Classmate ko po siya sa Bible School, Sister Virgie. Nagpapasalamat siya. Lahat ng sasabihin niya, lahat ay puro may pasasalamat. Praise the Lord. Laging, Lord, thank you, nakasama ko. Lord, thank you sapagkat natututo kong manalangin. Lord, thank you. Nandun na po ako sa intercessory ministry. Kasi dati nandyan lang po siya, taga-kamay. Praise the Lord. Siya po yung palaging yung nakikita dyan sa pinto na laging nakangiti. Amen? So, talaga nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil sa tingin niya, so, nag-level up. Amen. Yung kanyang pagsiservisyo sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. So, ako po ang naatasan upang mag-share po sa inyo patungkol po dito sa ating siniseries. So, yung Gospel Longing and Power. Ayan, matatagpuan po natin yan sa Romans chapter 1, verse 8 to 17. Dito mapapansin po natin, ito po yung may parang pinakamalalim. Amen. Na paliwanag ng Ebanghelyo ni Apostol Pablo. Bago siya nagturo ng doktrina, ipinakita muna niya ang kanyang isang pusong puno ng pasasalamat, malasakit at tapang. Nakita niyo po ba yon? Ito yung intro sa pagsulat ni Paul dito sa Roman. No? Na punong-puno daw po yung kanyang puso ng alin? Ng pasasalamat, ng malasakit. At ito po yung makikita natin mamaya sa ating pag-uusapan na makikita niyo po doon how wide, how long, or how deep yung pag-ibig na tinanggap ni Paul sa Diyos. Dinidescribe niya itong Romans na makikita mo kung papaano at kung ano ang kanyang tinanggap. No? Praise God. At dito yung malasakit at tapang, pinanggalingan niya po yung tapang. At dito, ma-amaze ka kay Paul kasi dati po siyang persecutor. No? Dati po siyang naghahabol sa mga Christian. Pagka nabilitaan niyang Kristiyano ka, hahabulin ka niya. Yan. Makikita po natin dito yung manifestation ng pag-ibig ni Paul sa Diyos. At mauunawaan natin ngayon kung ano yung pag-ibig na yan. Bakit nag-drive siya. At napakarami niyang tawag to mission na tinapos. Yung buong Asia ay sa kanya ipinagkatiwala ng ating Diyos na buhay. Amen. So kung handa na po tayo, basahin po natin. Samahan niyo po ako sa Romans chapter 1, verse 8 to 17. Magbabasa po tayong lahat. Ayan, so 1, 2, 3. Ang sinabi po dyan, una sa lahat. Okay, 1, 2, 3. Sabay-sabay po tayo. Ayan. Ang sinabi po dyan, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo dahil sa inyong lahat. Amen. Sapagkat balitang-balita ang inyong pananampalataya sa buong mundo. Next. 9. Ang Diyos ang pinaglilingkuran ko ng buong puso sa pamamagitan ng pangangaral ko ng magandang balita tungkol sa kanyang anak, ang aking saksi. Gaano ko kayo kadalas ipanalangin? 10. Palagi kong hinihiling na sana loobin niya makapunta ako riyan. Verse 11.
Nananabik akong makita kayo dahil nais kong ibahagi sa inyo ang espiritual na kaloob na magpapatatag sa inyo sa pananampalataya. Ang ibig kong sabihin, magtutulungan tayo sa pagpapalakas ng pananampalataya ng isa't isa. 13. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ilang ulit ko nang binabalak na pumunta riyan upang mayroon din akong maakay sa pananampalataya kay Kristo. Tulad ng ginawa ko sa mga hintil, sa mga kung lugar, ngunit laging may humahad lang sa akin. 14. Sapagkat obligado akong mangaral sa lahat ng tao, sa mga edukado at sa mga mangmang. Iyan ang dahilan kung bakit nais ko ring may pangaral ang magandang balita diyan sa inyo sa Roma 16. Hindi ko ang magandang balita dahil ito ang makapangyarihan ng lahat. Sumasampalataya una sa mga Hudyo at gayon din naman sa mga Hintil. Last verse. Sapagkat praise the Lord, tayo manalangin sandali. Ama naming nasa langit, salamat, Panginoon, sa salita na aming binasa. Dalayan ko, Panginoon, maunawaan namin ito. Lord, hingahan mo ng buhay ang bawat letra ng iyong salita. Mabuhay ito sa aming puso, maunawaan namin, Panginoon. Lord, dalayan ko, Panginoon, bigyan niyo ang bawat isa, Panginoon, ng kapangyarihan to receive your word, O Lord God, na kanilang ikikip-kip sa kanilang puso at isipan sa kanilang pagsunod sa iyo. Maraming salamat sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Praise the God. So dito po sa verse 8, sinabi niya ganyan, una sa lahat, ayan, una sa lahat, in-emphasize niya na bago siya magpasalamat sa kung kani-kanino at kung ano yung ginawa nila, sinabi niya ganyan, first, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo dahil sa inyong lahat. Ayan, hindi po nag-umpisa si Pablo ng pagsita. Ay, ano ba yan? Parang ganito yung ginagawa ninyo. Ano ba yung ginawa nyo? Parang mali, di ba? Hindi po nag-umpisa si Pablo sa pagsita. Makikita po natin dito yung puro pasasalamat. Bakit mga kapatid? Sapagkat iyon po yung puso na hinubog ng Ebanghelyo, yung puso mapagpasalamat. Amen? Sapagkat naunawaan ni Pablo, ano po yung sinabi doon sa Matthew chapter 22 verse 37? Ano po yung sinabi diyan? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Iyon po yung makikita po natin dahil tinanggap, tama yung pagtanggap ni Pablo, no? Grabe yung kanyang pasasalamat sa Diyos. Nakikita, nagmamanifest sa kanya. At isang bagay po na mapapansin po natin dito sa verse 8, nagpapasalamat sa Diyos. Bakit? Natagpuan niya yung totoong Diyos. Natagpuan niya yung talagang, kasi grabe yung igil ng kanyang paglilingkod. Natagpuan niya si Jesus Christ. Makikita po natin yun dun sa Acts. Nung siya ay tinawag ng Panginoon. Kaya galak na galak itong si Paul. Kasi dumating na siya dun sa punto na natagpuan niya na yung kanyang pagsaserve ay hindi mawawalang tawag to saysay. Bakit? Natagpuan siya ni Jesus Christ at sinadya siya ng ating Panginoong Jesus. Kaya yung puso niya, grabe ang pasasalamat. Amen? Grabe ang pasasalamat nitong si Paul. Kasi alam niya kung hindi siya hinanap at kinausap ng ating Panginoon, ay mapupunta siya sa impyerno. At ang isa pang masakit nito, naglilingkod siya doon sa kanyang pananampalataya na talagang naandun din yung kanyang buong puso. Talagang inilaan niya yung kanyang buong buhay para sumunod doon sa kanyang pinaniniwalaan. Ang masakit doon kung dumating ang Diyos at hindi siya nakapagsisi. Biruin mo yun. Binigay mo ang lahat pagkatapos, mamamatay ka pala. Kasi mali yung iyong
pinananampalatayaan. Amen po ba? So wala naman po rito ng ganon. Minsan kasi, ang hirap nun, sumusunod ka, napakarami sa labas, sumusunod ka, at ang kakala mo totoong Diyos. Amen? Itinaya mo na lahat. Sabi nga ng mga bata, pati patong na ito at panabla. Itinaya mo na ang lahat pagkatapos, mali pala. Kaya nga si Pablo, mapapansin niyo po, lahat ng bigkas ng kanyang bibig ay puro pasasalamat. Punong-puno ng pasasalamat sa ating Panginoong Hesus. Bakit ito po kasi yung tinanggap niya sa ating Diyos na merong pasasalamat na nagmumula sa Amang nasa langit. Pansin niyo po ba si Jesus Christ, nung siya ay naghimala doon sa feeding of 5,000, ano ang ginawa ni Jesus Christ? Doon sa tinapay, tumingala at nagpasalamat sa Amang nasa langit. Nakukuha po ba natin? Alam nyo, every time na marunong tayo magpasalamat, hindi po kayo ma-stress. Amen? Walang tatanda. Amen? Lahat tayo ay magmumukhang bata. Praise the Lord. Every time na nagpapasalamat kayo, walang problema ang papasok. Bakit? Nagpapasalamat ka sa Panginoon. Kahit andyan ang problema, nagpapasalamat ka rin sa Panginoon. Yung worry, yung stress, walang part sa puso mo. Hallelujah! At kapag walang problema sa puso mo at si Jesus ang naghahari dyan, yung kapangyarihan ni Jesus na naghahari dyan, sabi nga ito ay buhay. Sa tingin nyo kaya, tatanda pa tayo? Ay, pangit yata ng word ko. Magmamature pa po ba tayo? Amen? So makikita at magmamanifest sa atin si Jesus Christ. Lahat ng makakakita sa iyo, lahat ng makakapansin sa iyo, para bang may kakaiba sa iyo. Naalala ko palagi si Pastor Orly. Pagka sila'y may reunion, Hoy, bro, Brad, kamusta ka na? Bakit parang bumabata at bumabata ka? Ano palagi niyang, ang sikreto ko kasi, si Jesus. Amen? So dapat may ganun tayo, si Jesus ang sikreto natin. Na kahit alam natin, malapit nang dumating ang Panginoon, na kahit na ang chaos ay parating na, nagpapasalamat pa rin tayo. Amen ba? Bakit? Ang mga Kristiyano, kahit iyan ay dito, magpe-present tayo doon sa ating Amang nasa langit. Dapat may kagalakan. Amin po ba? Ayan, yun na yun. Alam niyo yung isang taong galak na galak, praise the Lord, pagsampa pa lang doon, pag-akyat pa lang doon, pagkamay pa lang, amen, nung Asher, grabe, praise the Lord. Bakit? Maraming salamat sa Panginoon. Bakit? Nakarating ako sa fellowship ng buhay. At uuwi ako ng merong dalang kapahayagan na nagmumula sa Diyos. Kaya kung umakyat ka dyan ng meron kang sakit, pagbaba mo, wala ka ng sakit. Bakit? Ano po ang katotohanan? By the stripes of Jesus, you are healed. Amen? Nakikita sa iyo si Jesus. Kaya pag akit mo dyan, kapag may problema yung Asher, magpalit na kayo. Hallelujah! Kasi kung yung everyday living natin o yung ating lifestyle ay yung pamumuhay ni Jesus Christ o ng kahit na si Paul, grabe, mapupuno tayong muli at magkakaroon po tayo ng 3 service. Yung iba parang hindi maka-amen. Alam nyo, it's a privilege na tayo'y maging servant ng Panginoon. Kapag naging 3 ang service, naging 4 ang service, magiging Marshall at Asher kayong lahat. At ang iba sa inyo ay tatayo rito at nararamdaman nyo kung ano yung nararamdaman ko at ng mga pastor. Amen? Ang sarap di ba? Na kayo ay nakaupo at merong nakatayo. Amen? Hallelujah. Huwag kayong mag-alala. Bago ako napunta rito, naramdaman ko rin yung naramdaman nyo dyan.
Kaya dapat, alam niyo, piniprepare niyo ang inyong sarili. Hindi darating si Jesus Christ na nakaupo ka lang diyan. Meron po tayong Great Commission. Praise God. At ano pa po yung sinabi sa verse 9? Ang sinabi diyan sa 9 and 10, palagi ko kayong pinapanalangin. Sa verse 10, lagi ko ring idinadalangin. Pinapanalangin, idinadalangin, na loobin sana ng Diyos na makapunta ako riyan. Nakikita niyo yun? Napansin niyo yun? Hindi pa nakakarating si Paul sa Roma. Hindi niya pa talagang nakakadaupang palad ang mga tao ron. Pero grabe sa sulat niya, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, sa mga taong naroroon. Grabe yung kanilang pananampalataya. Ano ang sinabi? Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo dahil sa inyong lahat, sapagkat balitang-balita ang inyong pananampalataya sa buong mundo. Amen. At lahat ng mga tigarema, kapitbahay, kamag-anak, classmate, kaibigan, makikita nila na meron kang Jesus. Gusto po ba natin yun? Na meron kang Jesus. Hindi ka nakikitaan ng problema, hindi ka nakikitaan na ikay nakasimangot. Amen. Meron po akong kilala, hindi ko na lang babanggitin ng pangalan. Grabe po yung pananampalataya nito. Kahit sila'y estudyante, hindi po yan nawawala sa church. Sunday worship, Bible study, prayer meeting, lahat po ng gawain na andoon. Grabe yung faith. Kapag pinakanta mo, kumakanta, walang hinihindian. Dumating yung time na siya ay mag-i-exam. Amen? Alam niyo po ba ang nasa kanyang puso't isipan? Hindi nakalagay sa isip niya na, hala, hindi ako nag-exam. Kasi ang dami kong assignment sa church. Kasi ano po ang sinabi ng Bible? Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Eto, yung exam paper. Alam mo, grabe yung pananampalataya niya. Kung hindi po ganito yung pananampalataya niyo, mga bata, huwag niyo pong gagawin ito. Labas ako dyan. Hurabasik kayarabahande, yarababahande. Hurabasik kayarayarababahande. Nag-i-exam, nagtatangs. Hello? Nag-i-exam, nagtatangs. Alam niyo kung anong resulta? Pasado. Amen? Grabe yung pananampalataya niya. Glory to God. Pinapalakpakan ng malakas doon ng Diyos. Hallelujah. Bakit? Napapatunayan niya na yung Diyos niya ang nagpo-provide. Inuna niya eh. Pero uulitin ko kung hindi kayo close sa Panginoon, kalimutan niyo itong sinabi ko. Sabi kasi ni Pastor, pag-pray lang daw eh. Pero kung malakas ka kay Lord, at nagmamanifest sa iyong kapangyarihan ng Panginoon, sabi nga, nung tinawag yung mga apostol ng ating Panginoon sa Kristo, nung tinawag sila, si Jesus Christ ang nasa unahan. At kapag si Jesus Christ ang nasa unahan mo, may babangga ba? May problema ba? Di ba wala? Ganon po dapat tayo mga kapatid. At walang hihinto. Ayan, dapat ipinapanalangin po natin lahat ng kapatiran. Hindi yung panalangin, Lord, akin, Lord, akin, Lord, akin. Puro panalangin ng akin. Amen? Kailan nyo ipapanalangin yung mga mahal nyo sa buhay? Kailan nyo ipapanalangin yung mga classmate mong binubuli ka araw-araw? Kailan mo ipagpipray na hindi ka na mangungutang at ikaw naman ang uutangan? Utang na loob, lumayas ka. Mga kapatid, amen. Walang imposible sa panalangin. Tandaan po natin yan. Na kapag po tayo, paggising sa umaga, nag-umpisa po tayo sa panalangin. Amen. Walang bunganga. Hallelujah, pardon to my word.
Walang bibig. Nasasakit ang tenga mo. Bakit? Nauna kang nakinig at nagpuri sa Diyos. Nag-aabang ka ng kapahayagan ng Diyos. Kaya kapag may problema ka, hindi mo pinapansin. Subukan niyo po. Mag-devotion kayo, pagising sa umaga, manalangin kayo. Pagdating niyo sa trabaho ninyo, may problema. Hindi kayang tumagos ng problema sa puso mo. Bakit? Naandoon na si Jesus Christ. Nauna mo nang pinuno yung puso mo ng salita ng Diyos at ng presensya ng Diyos. Lahat ng dumarating magbabangs, mga kapatid. Bakit? May nauna na doon. Nakukuha po ba natin? No, mag-start po tayo ng lahat ng ating gagawin ay nananalangin. Napakasarap mong manalangin sa Panginoon. Pansin niyo po ba yon? Galing pa kami doon sa Real. Tumakbo rito. Pero nakikita niyo, nakatayo pa din ako. Yun po ay habag ng Diyos. Kanina nararamdaman ko pagdating ng solim, naupo ako eh. Amen? Pero sabi nga ng mga Pilipino, kalabaw lang ang tumatanda. Agree po ba tayo doon? Mukhang yung iba hindi, bahala kayong tumanda. Okay, tuloy po tayo. Patuloy niyang pinapanalangin ang mga mananampalataya, hindi pa niya nakikita. Ganun po si Paul. Kilala ang pananampalataya ng mga taga-Roma sa buong mundo. Wow! Nakaka-amaze po yung bagay na yon na dapat ganun po tayo na kung ano yung pinanampalatayaan natin, kung ano yung joy na meron ka sa iba, pag siya na yung nakausap mo, magkakaroon din po siya ng joy. Amen! Ang gospel ay hindi lang sa paniniwala, ito ay kapangyarihan ng Diyos na nagbabago ng buhay kaya hindi tayo dapat nahihiya dito. Na kapag baon-baon mo palagi ang salita ng Diyos, ito daw po ay kapangyarihan. Bigkasin po natin, kapangyarihan. Praise God. Kaya nga sinabi dito ni Paul, pinupuri ni Paul ang mga taga-Roma kasi ang faith nila ay pinag-uusapan na kahit saan. Kaya excited na siyang pumunta roon. Amen? Ang tunay na nananampalataya hindi tago nakikita sa lifestyle. Nakikita sa lifestyle. Papasok sa opisina, late. Pupunta sa trabaho, late. Papasok sa school, late. Lifestyle. Yun ba yung anak ng Diyos? Amen? Kakain. Di ba? Hindi nagpasalamat. Parang lahat tayo nagpapasalamat bago kumain. Praise the Lord! Amen. Na-amaze ako. Glory to God. Parang ako lang yata ang hindi nagpapasalamat pag kumain. Hallelujah. Lahat po dapat ng ginagawa po natin. Amen? Nakikita si Jesus. Ito po ay lifestyle na. Mga kapatid, kahit hindi po ito perfecto, pero kapag magiging consistent ka, si Lord tutulungan ka maging kamukha Kanya. Alam niyo yung bagay na naumpisa mo kahit imposible, maya-maya makikita mo tapos na. Amen? Yung nananalangin ka, Lord, bahay at lupa, pagkatapos ang trabaho mo, minimum wage lang ang tinatanggap mo. Pero nananalangin ka, Lord, salamat sa bahay at lupa. Makikita yun sa'yo. Na yung pananampalataya mo, nananalig ka sa Diyos, na yung hinihingi mo ay mangyayari. Marami mga kapatiran dito na nag-manifest. Bakit? Isinasa pamuhay kung ano yung pinananampalatayaan. Lord, salamat sa house and lot. Lord, salamat sa bagong kotse. Lord, salamat sa bagong kaluluwa na tatanggap sa iyo. Maniwala kayo, magmamanifest po yan. The power of the tongue. Nakukuha po ba natin? Amen? Na dapat ito ay nakikita sa ugali, sa desisyon, sa pakikitungo sa iba. Hindi yung negative side. Ayan ba yung born again? Amen?
Nasingitan lang ng konti sa pilahan. Hello? Parang ako lang yata yun. Nasingitan nung isa lang. Kanina pa akong 7:00 rito. Amen. Dapat nakikita sa atin yun. Hindi pastor kanina pa ako Pero sino po ba talaga ang nasa ating puso? Si Jesus Christ, hindi madalas magalit. Amen? Dapat nakikita po sa lifestyle yan. Minsan kasi, yung buhay mo mismo, yan po yung Bible. Pag tinanggap mo si Jesus Christ, binabasa lahat ng gagawin mo. Amen? Sa tingin nyo kaya, kami na naririto sa harapan at kami nagsishare sa inyo ng goodness ng Panginoon at pagkatapos makikita nyo yung sasakyan ko nakaparada doon sa patay sinde. Hello? Maniniwala kayo sa akin? Parang may nakakuha ng idea, Pastor, tatago ko sa Shell. Amen? Dapat lifestyle. At nakikita po natin yung kapangyarihan ng Diyos doon sa born again. Kung ano yung nakasulat sa Bible, nakikita mo sa Kanya. Matiisin, mapagpakumbaba. Amen? Mapagbigay. Hallelujah. So naniniwala naman ako na nauunawaan natin ko ano yung pinag-uusapan natin. Can you say amen? So, nasa pangalawa na po tayo. Amen? Sa verse 11 to verse 12, sinabi dito, yung pagnanais, magtibay at magpatibay at magpalakas ng pananampalataya. Sinabi diyan, sapagkat ninanais kong kayong makita upang maibahagi ko sa inyo ang ilang kaloob ng Espiritu or espiritual na makakapagpatatag sa inyo. Ayan. Ano po yung gift of the Holy Spirit? Sinabi nga dyan yung word of wisdom, word of knowledge, word of healing, at yung miracle. Alam nyo, dapat tayo meron nun mga kapatid. Lahat po tayo ay may gift. Parang kami, ayan, lahat ng kapasturan, kami po ay meron po kaming kapahayagan na nagmumula sa Diyos. Na meron po kaming tapang to share the gospel. Na dapat kayo meron din na kapag ka merong may inuubo, na kapag ka merong may sakit, in Jesus' name, magaling ka na. Mga kapatid, ito po ay itinuturo ni Pablo o gusto niyang ituro doon sa mga taga-Roma. Bakit? Para lalong mapalakas yung kanilang pananampalataya. To edify the church. Amen? Na kung lahat po tayo ay masigasig sa pananalangin, sa paglapit sa Diyos at sa pagtupad kung ano yung meron kayong gift, malulugi ang mga hospital sa atin. Di ba nakaka-excite? Di ba? Nakaka-excite. Yan na yun. Amen. Ang alam ko sa nai-excite, ganyan, na kinakalabit pa yung katabi, grabe yun, praise the Lord. Pinapalakpakan doon ng Panginoon. Amen. Na kapag ka merong espiritu na galing sa diablo, ikaw yung naandun, sister, tumabi ka. Bakit? Hindi yan salita ng Diyos. Nangungusap sa Kanya ang demonyo. Amen. Meron kang gift na ganun, na di-discern mo yung gawa ng kaaway. Hindi lamang dapat na di-discern natin kung ano yung ginagawa ng mga mister natin. Hindi natin na di-discern yung gawa ng kapitbahay natin. Amen? Gamitin po natin yung discernment ng banal na espiritu to edify the church. Gusto po ba natin yun? Na yung mga taong hindi naniniwala, hindi mananampalataya, kapag ka sila'y may sakit at inimbitahan ka at pinag-pray mo, gagaling. Sinabi naman yun ni Jesus Christ, nabubuhay kayo ng patay. Pastor, patay na yung usapan. Hindi nga ako tumitingin sa patay. Sa kabaong, takot ako. Bubuhay pa.
Pero yun po ang sinabi ng Panginoon. Bakit bubuhay ka ng patay? Nung tinanggap mo si Jesus Christ, yung buhay na kapangyarihan ni Jesus ay nananahan sa iyo. Huwag kang matakot kasi hindi naman ikaw ang magpapagaling, si Jesus. Pag pinag-pray mo ang may sakit, hindi mo problema yun ni Jesus. Para meron po tayong boldness. Amen? Meron po akong actually, nakasama ko siya. Amen? Sister, pag-pray mo, alam mo hinahasa yung kamay. Sister, pag-pray mo, may ubo, may trangkaso, hinahasa yung kamay. Kasi ano sinabi ng Bible, kung ipapatong mo daw ang iyong kamay, sa may sakit gagaling, hinahasa yung kamay. Iyon ay manifestation na kung ano yung meron siya sa isipan niya. Bakit nakukundem pala? Namumuhay sa kasalanan. Alam niya na hindi gagaling yung ipagpe-pray niya. Ay sinabi ipatong, hindi maipatong. Bakit? May ginawa yatang kasalanan kaya hinahasa yung kamay. Amen? So wala naman dito nun. Praise the Lord. To edify the church, sabi nga ganyan, magtutulungan, sabi dito, magtulungan tayo sa pagpapalakas ng pananampalataya ng isa't isa. Ito po yung puso ni Paul to serve. Amen? Para lalong lumago ang church, para lalong madami yung madala sa church, yung maniwala kay Jesus, punta po tayo sa community. Amen? Mag-share po tayo ng gospel, mag-share po tayo ng pag-ibig ng Panginoon, mag-share po tayo ng goodness ng Panginoon. Praise the Lord. Alam nyo, sa ibang church, lalo na po sa probinsya, ang upuan po nila doon, hindi flat, hindi malambot, walang aircon. Pinuputol po yung kahoy, at pagkaputol ng kahoy, hindi po yung pinagputulan o yung dinaanan ng lagari ang siyang inilalagay. Pabaliktad. Yung parang may half moon na ganun. Amen? May loop. Bakit nila ginagawa yun? Para lahat ng anak ng Diyos ay hindi mananatili sa upuan. Ang hirap umupo ng ganon. Pagtutulog ka doon, titimbuhan ka mga kapatid. Maniwala kayo. Kaya yung church na yun, praise the Lord. Lahat ng mga taga doon, humahayo. Bakit ayaw nila lang maupo doon? Nakakaya-kaya. Alam mo yun, nagpipreach yung pastor pagkatapos, titumbuhan ka, bakit? Tulog ka na pala. Ay, yung iba loading pa rin pastor. Amen? Praise the Lord. Ang hinahanap po sa atin at pinakikita sa atin dito ni Paul, kung papaano po tayo nakagaya niya. Amen? Na nasa puso niya yung pagsuserve sa Panginoon. Excited siya araw-araw. Na kapag ka narinig ninyo o narinig mo yung patutuon ni Paul, tatanggap ka sa Panginoon. Sinabi nga kanina ng ating worship lead na dapat alalahanin nyo palagi yung kabutihan na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Salamat po sa 10 amen. Amen? Sapagkat ninanais kong kayo'y makita upang mabahagian ko kayo sa inyo ng ilang kaloob ng banal na espiritu. Ang espiritual na makakapagpatatag sa inyo. Ano pa po yung makikita natin dito? Nais ni Pablo ang mutual na pagpapalakas kahit apostol na siya. Kailangan pa rin niya ang pananampalataya ng iba. Alam niyo yun mga kapatid? Sabi nga tayo daw po ay parang mga baga. Para tayong mga baga na nag-aapoy. Pag tinanggap mo si Jesus Christ, magsusuper saiyan ka. Alam po ng mga kabataan yan. Amen? Magliliyab ka. Pero kung lalayo ka sa karamihan, mamamatay ka. Amen? Marami kang makikita mga Kristiyano doon sa kanilang reels, may nakasulat na ganun sa notes. Please, bring me back
Lord. Dating active na active. Dating ibinigay at binuwis ang buhay. Tumalikod sa pananampalataya at anong ginawa? Bumalik sa kasalanan. Kaya kahit na itong si Paul, grabe yung tinanggap niya sa Panginoon. Gusto niya pa rin lumapit doon sa mga mananampalataya. Bakit? Muli siyang lumalakas. Nag-i-ignite. Pag-ignite niyang ganun dahil lumapit siya sa church, maglalagablab yung kanyang pananampalataya. The same po doon sa mga mananampalataya. Kaya ganun yung puso niya, na kung nasaan yung mga church, pinupuntahan niya. Kinakamusta niya. Sino ba rito ang nag-iisip na, someday pupunta ako ng Isabela, and then to share the gospel, para buhayin ang mga pananampalataya ng naroroon, upang galugarin ang buong Isabela. Aba, merong isang nag-amen. Pastora, narinig mo yun? Gusto niya? Amen, isama po natin yan doon sa misyon, sa Isabela. Sa una, nakakatakot. Pero pag sumunod kayo, ibinigay niyo yung buhay sa Panginoon, baka hindi na po kayo umuwi dini. Maniwala kayo. Bakit? Ang sarap nung may taong tumanggap kay Jesus. Ang sarap na nakita mo nagsisisi yung taong makasalanan. Na umiiyak ng totoo, lahat tumutulo. Bakit? Nakapag-share ka ng gospel. Yung patay sa pananampalataya, nabubuhay. Ang sarap po ng pakiramdam nun. Bakit? Ano po ang sinabi? The joy of the Lord is my strength. Na kapag gumagawa ka, tumutupad ka ng pinagagawa ng Diyos, nagbubunyi ang anghel sa langit. Praise the Lord. Si Pastor Jean may tumanggap na naman, nagkakagulo sa langit. Hallelujah! Nagpupuri sa Diyos na buhay. At yung kapangyarihan mula sa langit ay bababa sa iyo. Yung joy na hindi mo kayang i-contain, hindi mo alam kung bakit grabe yung joy na nararamdaman mo. Bakit? Sumunod ka sa pinagagawa ni Jesus. Kahit wala kang pera, nakangiti. Kahit wala kang boyfriend, girlfriend, nakangiti. Kahit binasid ka nung nililigawan mo, nakangiti. Kahit may problema ka, pag bumuhos yung joy na nagmumula sa langit, dahil sumusunod tayo sa pinagagawa ng Diyos, yung joy na yan, lahat na ma-encounter mo, magugulat sa iyo. Ano ang meron sa iyo? Amen? Nakikita mo siya nakangiti. Pupunin na tayo ng China at Russia nakangiti. Amen? Mag-aaway yung China at saka Amerika sa atin nakangiti. Na-absent here, present kasi tayo doon. Amen? Kung lahat po tayo ay sumasama sa pag-i-evangelize, lahat po tayo may mga Bible study, darating na si Lord. Yun ang sinabi ng Panginoon. Kapag na-preach ang gospel all over the world, darating na si Lord. Sino ang excited na darating na si Lord? Pumalakpak ng malakas. Hallelujah! Doon sa hindi pumalakpak, bahala ka. Kahit ng pananampalataya, sasama ako. Kahit wala kang ginagawa, sasama ako. Mangyayari yun. Pero kung hindi ka naniniwala, bahala ka. Pagdating po ng rapture, maganda, masarap ang feeling ng makakapunta roon. Nasasama kay Jesus. Pero yung maiiwan, matutulala ka. Bakit? Yung gustong-gusto mong sasakyan ng kapitbahay mo, dahil na-rapture na siya, sa'yo na yun. Iniwan na ga. Gusto pa yung mga material things. Pero una lang yung pagdating ng mahaba-habang panahon, 7 years, kahirapan at pagdurusa, ay ayoko na nito. Wala na akong pambili ng gas at nagkakagulo na sila. Men, wag po tayong mag-antay ng 666.
Kasi yung nag-aantay ng 666, yung nakaupo lang dyan, tumanggap ng kapahayagan ng salita ng Diyos, hindi siner sa iba. Yun, mga nag-aantay yun. Pero yung humahayo, sumusunod. Nag-aantay yun sa pagdating ni Jesus Christ. Meeting in the air. Grand reunion po yun, mga kapatid. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Doon sa mga sumusunod. At pagdating natin doon, sabi ni Jesus Christ, meron siyang malaking piging. Kakain po tayo doon. Sinabi din mismo ni Jesus Christ yan sa Matthew 26 na hindi na ako muling iinom nitong alak na nagmumula doon sa ubas. Pagdating doon, may bagong alak. Tayong iinumin. Kasama niya tayo. Amen! Want to sawa, mga kapatid. Kaya yung mga lasinggero, pagdating doon, di na kayo malalasing. Sige! Amen! So wala pong bill sa langit. Ang sinabi, katas daw po. Ayan, nasa na po tayo? Nais ni Pablo, siya, ayan, dito sa, ayan. Ang paglago ng Kristiyano ay nangyayari sa sama-sama. Kaya kapag niyaya kayo ng inyong mga sa leader, sumama po kayo para marami pong lumago sa pananampalataya. Ayan, ang lakas ng iglesia ay nasa pagbabahagi ng pananampalataya. Ito po yung nakakalungkot. Kapag nagsasara ang church, hindi po yan kasalanan ni pastora, ng mga pastor. Kapag may nagsara na church, kasalanan niya ng mga believers. Ay, nilalang yun. Seryoso kayo sa akin, baka mamaya, pastor, sabi mo kasalanan ko daw. Amen? Bakit? Yung mga pastor, amen, nag-share sa inyo ng salita ng Diyos, nananalangin, humihingi sa Panginoon ng kapahayagan, hindi po yan minsan natutulog. Para kapag binitawan nyo yung kapahayagan na nagmumula sa Diyos, may encourage tayo. Pero pag hindi po ninyo ginawa yan, hallelujah. Sabi nga, yung pag-grow, ayan, nangyayari po ito sa community at saka sa mga church family. Kami po ba? Pangatlo na po tayo, malapit na po tayong matapos. Ano po ang sinabi dyan? Isang banal na pananagutan sa Ebanghelyo. Sa verse 13 hanggang verse 15, ito po. May pananagutan ako na mangaral sa lahat ng tao. Para kay Pablo, ang Ebanghelyo ay utang na dapat ibahagi. May obligasyon tayo o siya ipangaral ang salita ng Diyos o yung gospel. May utang, may obligasyon, ganun niya. Dinidescribe sa atin lahat. Parang ganito lang po yan. No? Halimbawa, binigyan ka ng Diyos, eto ang 1,000, bigay mo doon sa kapitbahay mo. Hanggat hindi mo binibigay yon, yung pinabibigay ko, may utang ka sa tao na yun. Ganun din ang gospel. Kapag hindi mo yan sineshare, ito po ang tinutukay ni Pablo, pag hindi mo yan sinare sa iba, may utang ka. May obligasyon po tayong lahat na dapat tapusin. Go and preach the gospel. Kung hindi nyo pa kaya, wag muna tayong pumunta sa buong nation. Sa kapitbahay nyo lang. Doon sa community na kung saan maraming hindi pa kumikilala sa Panginoon. Yun po, ang paliwanag ni Pablo, para po daw tayong may mga utang o may obligasyon na ipangaral ang salita ng Diyos. Pag hindi po natin ginawa yan, sisingilin po tayo. Ang Ebanghelyo ay para sa lahat, mayaman man o mahirap, edukado man o hindi. Minsan, yun ang kinakatakot ko. Kaya siguro dinala ako sa San Mateo. Amen? Takot po ako pagka foreigner ang share ng gospel. Amen? Nung pinadala ko ng Panginoon sa Saudi, trabaho po ako sa Saudi, Lord, paano po ba ako mag-share ng gospel dito? Mga Arabo ito. Yun pa rin yung puso ko. Malinaw po sa akin yun, na kapag may Bible ka, nako, kukulong ka doon, mga kapatid. Di po biro yun. Pag nahuli sa iyo ang salita ng Diyos, Bible, kukulong ka doon. At every Friday, hahagupitin ka lang naman.
Yung salita ng Diyos, mineditate ko, nilagay ko sa puso ko. Amen? Kaya kahit walang papel, mahal ka ni Jesus. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit merong libreng kaloob. Si Kristo yun. Isinara ko yung pinto. Baka may dumating na mga mutawa. Parang pulis sa kanila. At habang sineshare ko yung goodness, yung pag-ibig ng Diyos, makita mo yung aking mga kasamahan, umiiyak sila. Totoo. Mararamdaman mo sa kanila yung pagsisisi doon sa kanilang mga ginawa. Lahat tumulo. At ang sarap, mga kapatid, na merong taong nagsisisi sa kanilang kasalanan. Hindi po mangyayari yun pag hindi po tayo nag-share ng gospel. Amen? At syempre, ang sinesharean ko doon, yung kapwa ko mga Pilipino, di pa ako marunong mag-Araboy. Amen? Kaya kung saan kayo ipadadala, huwag nyo nang problemahin yun. Kasi may tao talaga na pinili at tinawag ng Diyos sa mga araw na yun at kapanahunan niya. Well, kung talagang hindi mo kaya yung lingwahe nila, ipakita mo sa Kanya. Ano ba yung love? Amen? Kung may daladala kang sito, amen? Or milk tea, ibigay mo. Kung ano yung meron ka, ibigay mo. Kung ano yung meron kang ulam na Filipino dish, ibigay mo. Mararamdaman nila doon yung pag-ibig. Kahit hindi mo kayang banggitin. Naunawaan naman po ba? Mayaman man o mahirap. Bakit? Ang gospel po, ito po ay regalo. Ito po ay regalo. Alam nyo, nakaka-excite yung regalo. Alam nyo, kahit na ito yung medyo binili mo, no? Pag ibinigay mong ganyan at nakita mo yung tumanggap, tuwang-tuwa, maraming salamat, tapos hinahaga ka, wow. Di ba? Ang sarap ng pakiramdam. Pero yung regalo mo na nandun lang sa bahay, tapos na ang Pasko, pati New Year, nandyan pa rin. Nakakairita minsan. Amen! Nagpapasalamat po pala ako doon. Ayan. Brother, salamat. Kasi tapos na po yung New Year, tumanggap pa din ako. Amen? Dahil sabi niya, siguro sayang to. Mga kapatid, alam nyo, nagpe-pray ako nung bagay na yung sabi ko, Lord, gusto ko nung bagay na ito. January na second week na actually. Gusto ko yung bagay na ito. Naghanap na po ako dun sa baba. Meron ba kayong tindang ganito? Wala. Umakyat ulit ako. Kinabukasan, may naghanap sa akin. Brother, Merry Christmas, Happy New Year. Yung mismong hinahanap ko, bibigay lang pala sa akin. Glory to God. Amen! Kahit yung dinidesire mo lang, hindi naman po ako babait nagbubuntis para ako naglilihi sa bagay na yun. Hinabukasan dumating. Amen? Kasi may nagre-regalo. Yung salita ng Diyos, iyan daw po ay regalo. Verse 15 na po tayo. Ang tunay na pagkatawag ay may kasamang kasabikan. I'm eager, sinabi niyang ganyan, to come to preach the gospel. Dapat po talaga tayo, meron pong eagerness to share the gospel na para po tayong nakikipag-unahan o alam nyo yan? Kayo lang naman ang makakarinig, papatotoo ko po sa inyo. Dati po kaming Muro Ami. Ayan. Kaya lang ang gamit po namin, illegal fishing. Boom! Noon pa naman yun, di naman ako siguro makakugulo. Tayo naman yung stop. Wala naman siguro nakakarinig. Ayan. At alam nyo doon, nandoon, yung daming isda na patay. Na ang dami namin nakikipag-agawan. Bakit? Madaming shark. Madaming pating. Kapag mahina-hina at takot ka sa pating, sayang yung puhunan mo doon sa boom, yung gasolina ng bangka nyo. Hindi. Kaya ang ginagawa namin, nakikipag-agawan kami sa pating sa ilalim. Hindi amin yan, sabi ng pating, hindi akin to.
Amen? Dapat ganun tayo na yung kaluluwa na yan na pinakikita sa ng Panginoon, pupunta sa impyerno. Hindi. Mahal yan ni Jesus. In Jesus' name, aking ka o kay Lord ka. Dapat may ganun tayong, alam niyo yun? Lalong-lalo na yung mga bully. Yung kapitbahay mong tapon ng pupo, nagpapapupo sa gate mo. Pagbantaan mo. Sa pangalan ni Jesus, tatanggap ka. Pag na-born again yan, pati garahe mo wawalisan yan. Maniwala ka. Bakit ko alam nangyayari po yan? Dapat meron tayong eager. Ayan, pang-apat na po tayo, matatapos na po tayo. Matapang na pagpapahayag, hindi nahihiya sa Ebanghelyo. Sinabi ni Paul, I am not ashamed of the gospel. Hindi mo dapat ikinahihiya ang salita ng Diyos. Sino at ano po ba ang salita ng Diyos? Si Jesus. Kapag ikinahiya mo ang pag-share ng gospel, mga kapatid, ikakahiya ka rin yan. Alam nyo, ang sarap. Imagine niyo lang, pag-akit natin dun sa langit, sasabihin ng Lord, well done, good and faithful servant. Ang sarap nun. Kesa dun sasabihin sa'yo, I do not know you. Lord, kawagis mo nga ako, tignan mo, oh, pogi nga, cute pa eh. I do not know you. Bahala na kayo kung saan nyo po gusto. Amen? Bakit? Na dapat hindi po natin kinahihiya, ito po ay kapangyarihan ng Diyos. Babago po ito sa buhay ng mga tao. At ano pa? Sinabi rito, ito yung daan ng kaligtasan papuntang langit. Tapos ipagkakait mo, amen? Ito ay para sa lahat ng sumasampalataya. Na kapag sinira mo, sumasampalataya, sige, share mo yung gospel. Huwag tayong magturo. Si pastor na, bahala si pastor dyan. Galit ako dyan. Amen? Magpatawad na po tayo, parating na po ang ating Panginoong Hesus. Last na po ito, panglima. Ang puso ng Ebanghelyo, ang matuwid, ay mabubuhay sa pananampalataya. The righteous shall live by faith. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Hindi gawa ang kaligtasan kung hindi pananampalataya. Hindi lang tayo nagsisimula sa faith, nabubuhay tayo sa pananampalataya. Nalulungkot ako dun sa nag-umpisang espiritual na para bang natatapos ng karnal. Hindi po okay lang yung dinala natin sa church. Pastora, tumanggap na siya. Okay na yan. Ano po ang sinabi ng Matthew 28? Go and preach the gospel to all nations and teach them to obey. Klaro. Hanggat hindi yan sumusunod, may obligasyon ka sa kanya na turuan, hoy, sumunod ka kay Jesus. Mag-share ka ng gospel, magkanda ka ng Bible study. Hindi dapat tayo hihinto. Paano kung nakikita kang hindi naman nagkakandak ng Bible study? Paano mapapagamit yan? Wala naman dito noon. Amen! Praise the Lord. Walang sumagot, Pastor. Ayan. Ito po daw po ay kapangyarihan. Ito po ay nagbibigay buhay sa ating mga pananampalataya. Mula simula hanggang wakas. Pananampalataya, ang katwiran ay mula sa Diyos, hindi sa ating gawa. Hindi po dapat tayo natatakot, mga kapatid. Kung lahat po tayo ay mag-i-invite, mag-share ng gospel, baka yung 4 na service kulang. Na kahit sinasabi mong, hindi na ako pwede, pastore, magba-backup singer ka rito. Amen? Naku, manda kayo. Mukhang maraming mga matured na gustong kumanta. Pag nangyari yung 4 na service, pwede pa tayong lahat. Amen? Glory to God. Ito po ay challenge sa ating lahat. As sinabi ng Bible, in the last days, praise the Lord, marami na po ang aanihin, ngunit kulang ang mag-aani. Every Tuesday and Friday, may mentoring po sa San Mateo.
At dumating po yung point doon na talagang mag-share tayo ng gospel. Sino yung na-share mo ngayon? Ilan ang bina-Bible study mo? Sino yung mini-mentor mo ngayon? Yung tinitGC po niya. Ano po yung tinitGC doon? Yung parang personal discipleship. Yung, amen? Hallelujah. Chinalis ko sila na kada isa sa inyo ay may 1,000 madi-disciple. Parang ganyan ang reaction. Parang, totoo ba yun, pastor? Hindi sila makapaniwala. Biblical ba yun? 1,000? Ang dadaling ko sa church, 1,000 ang tatanggap kay Jesus? Tahimik, parang ganyan. Nakukompuse sila. Totoo ba yun? Biblical ba yun? Alam nyo, si Peter, nung mag-backslide yan, pagkatapos pagbalik ni Jesus Christ, no? Hindi niya nga nakilala si Jesus Christ nung mag-backslide yan eh. Nung simula, nung itinanggi niya si Jesus Christ. Itinanggi niya yung kanyang Diyos. Ay, iyan, kasama yan ni Jesus. Ay, hindi oh. Di, kilao. Wala. Itinanggi yung Diyos. Kasama niya in 3 years. Na habang si Jesus Christ ay iniimbestigahan at pinahihirapan, si Peter nandun din yan. Pasilip-silip. Amen? Takot. Parang yung mga church member ng ibang church, ayan hindi kayo nasa church palagi, every Sunday, nasa church, every Sunday, upuan ko yan, umalis ka dyan. Akin yan. Every Sunday na andun. Parang si Peter, itinanggi si Jesus Christ. So church, tandaan po natin, hindi po lahat ay maliligtas. Hindi ko po sinasabi sa inyo to. Ang Diyos ang nangungusap sa inyo. Yun lamang nananatiling tapat hanggang wakas ang maliligtas. Ang hirap mag-expect. Mga kapatid, nandito na lang din naman tayo. Amen? Umating ka na naman, din lang naman ng gawain na kung ano yung tinanggap mo, inilagay ng Diyos sa puso mo, gawin mo na. Para pagdating ng Panginoon, grand reunion sa langit. Tingnan niyo si Peter, nung lumayo, ano ang ginawa? Nung mamatay si Jesus Christ, ano ang imbitasyon sa mga kasamaan? Tara, mangingisda ako, sino gusto sumama? Bumalik sa dating buhay. Naunuhan po ba natin? Nag-backslide, bumalik sa dating buhay, at nung nangingisda, may kumakaway doon, oy, may huli pa kayo! Na-recognize ni Peter si Jesus Christ? Hindi. Bakit backslider in heart? Sinong naka-recognize yung kasama? Peter, si Lord yun, si Peter. Anong ginawa ni Peter? Nagdamit, tumalon at lumangoy papunta kay Jesus. Panginoon, patawarin niyo po ako. Amen? At pagkatapos nun, kinausap siya ng Panginoong Jesus, Peter, do you love me? Alam niyo na yung kwento na yun. O wag ka munang aalis, antay mo muna yung kapalit ko, pag-akyat ko. Alam niyo si Peter, para patutuhanin ko sa inyo, na kaya niyo pong mag-disciple ng 1,000. Si Peter nung mag-preach, 3,000 ang bumalik sa Panginoon. Possible? Amen. Mag-isip na kayo kung saang church, amen, kayo ilalagay. Yung 1,000 na yon, fellowship na yon mga kapatid, church na po yun. Parang kami na lang ng pulpito nag-uusap ngayon. Mukhang siya na lang excited, tsaka ako. Amen. Tandaan po natin, yan po yung bagay na makakapagsustina sa atin sa pananampalataya sa atin sa Panginoon. Yung tumutupad tayo. Kasi kapag hindi tayo tumutupad, nasa ng pananampalataya mo? Ang sinabi nga ng Bible, yung totoong may pananampalataya ay nakikita sa gawa. Faith without action is death. Ito mga kapatid, last na lang po. Pasensya na po kayo, last na lang po. Wala pong spiritual na nanghihina lang. Yung parang, brother, sister, pasensya ka na, parang spiritually, ako ngayon, alam mo yon, down, ganun. O parang mahihina ako spiritually. Walang ganun. Kasi ang spirit, ang sinabi ng Bible, the flesh is weak, but the spirit is willing. Palaging buhay at palaging willing. At kapag nakakaramdam ka na ng bagay na yan, it's possible
napatay na ang iyong ang iyong espiritu na tinanggap mo sa Panginoon, na bumuhay sa espiritu. Tandaan po natin, nung tinanggap nyo si Jesus, buhay, nabuhay yung inyong espiritu. Kung hindi ka magpapatuloy, mga kapatid, mamamatay yan. Kaya ganun nga si Peter si Pablo eager siya sa lahat ng gawain. Kasi may nabuhay sa kanya, may nagbago sa kanya. Na kapag pinabayaan niyo yan, mga kapatid, hindi po yung kasalanan ni Jesus Christ. At wag na rin po kayo magturo kung kani-kanino bakit kayo nanghihina at nanglalambot spiritually. Amen? Baka yan ay hindi mahina. Pwedeng patay na po ang inyong espiritu. Can you say amen? Meron po tayong tinatanggap. At sinabi nga, pangwakas mga kapatid, itinuturo ng Roma na ating itong pinag-usapan, ang Ebanghelyo ay lumikha ng pusong mapagpasalamat. Ano pa po? Makikita natin, ang Ebanghelyo ay nagpapalakas ng komunidad. Nandiyan po ba?